Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mabilis pa sa pinakamabilis na salitang nilisan nilang magkakaibigan ang Happy Midnight. Hindi naman nagpaawat ang kanyang mga kaibigan, sinamahan pa rin siya ng mga ito. Lula ng kotse ng kaibigang si Chris, binabaybay na nila ang daan pauwi sa mansyon ng asawa. Ito na din ang nagpresentang magmaneho at hindi na rin siya pinayagang magmaneho sa lagay niya ngayon. Sa backseat niya napiling upo katabi si Mitch at katabi naman ni Chris si Che. Pagpasok pa lamang ng sasakyan ay ramdam na ang tensyon sa atmosfera. Walang gustong magbitaw ng salita para basagin ang tila pinaglalamayang katahimikan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at pinili na lamang idako sa labas ng sasakyan ang aking atensyon. Ang daming mga eksena ang pumapasok at gumagambala sa aking guni-guni. Samot-saring emosyon, hindi ko mapigilan ang sumusundot sa aking puso at konsensya. Hindi ko alam. Wala akong ideya kung bakit ganito na lamang ang kabang nararamdaman ko. Ang daming what ifs akong nakikita. What if sumusuko na si Albert? What if napagod na ito sa uri ng relasyong meron kami kaya nakipagrelasyon na ito sa ex niya? What if iiwan niya ako dahil mayroon nang nagpapasaya sa kanya? Halos manikip ang aking dibdib sa mga eksenang dumadalaw sa aking isipan. Hindi ko kaya. Huli na ba ako? Tuluyan na ba akong ipinagpalit? Maureen, message mo na lang ang yaya ni Alexander para aware siyang darating tayo. Untag ni Mitch na siyang nagpabalik sa lumilipad kong diwa. Dali-dali kong kinuha ang aking cellphone sa pouch kong hawak. Pagkabukas ko pa lamang ay tumambad na ang napakaraming miss call ni yaya. Maya-maya pa ay isa-isang nag-pop up ang mga messages nitong ipinadala. Yaya at Tina. Ma'am Maureen, 7 PM po magsisimula ang birthday party ni Alexander. Ma'am, nakaset na po lahat. Pinapatanong ni Alexander kung anong oras ka daw po darating, ma'am. Sunod-sunod ang mga mensaheng natanggap ko at ilang minuto lamang nang i-message ko si Yaya. Sana hinintay ko pa ang reply nito. Di sana andun ako sa pagsisimula ng party ni Alexander. Pang 4th birthday na nitong wala man lang ang presensya ko. Naramdaman ko na naman ang paninikip ng aking dibdib. Sa 4 na taon hindi man lang naranasan ng anak ko ang magdiwang ng kaarawan na buo at magkasama ang kanyang magulang. May kung anong uri ng patalim ang tila humihiwa sa aking dibdib. Iniscroll ko pa ang mga mensaheng galing kay Yaya. Yaya at Tina. Ma'am, makakahabol po ba kayo, ma'am? Magsisimula na po kasi at hinahanap na din po kayo ni Alexander. Nakaramdam ako ng galit para sa sarili ko. Bakit sobrang selfish ko? Bakit yung sakit lang na nararamdaman ko ang iniisip ko? Bakit hindi ko naisip ang mga taong nasa paligid ko na apektado at nasasaktan din sa mga nangyayari sa amin? Lalong-lalo na ang anak ko. Isang musmos na dahil sa pagiging makasarili ng ina nito at inang nagpalamon sa galit at puot mula sa bangungot ng kahapon ay hindi man lang naranasan ng munting paslit ang magkaroon ng masiyang pamilya na binubuklod nga ng respeto at pagmamahalan. Paslit na naipit sa sigalot sa pagitan ng kanyang mga magulang. Tumingala ako para pigilan ang panunubig ng aking mga mata. Sa loob ng napakahabang panahon pinili kong maging manhid at matigas. Ngayon na yata ako sinisingil ng aking mga maling nagawa. Hindi ko na napigilang mapahikbe nang mabasa ko ang huling mensahe ni Yaya. Yaya Tina. Ma'am, kanina pa po nagsimula ang party. In-explain ko na lamang po na busy kayo marahil sa trabaho kaya hindi kayo kaagad makakarating.
Mabuti na lamang po at dumating na din si Sir Albert kasama si Ma'am Cathy. Tila binudburan ng asin ang sugatan kong puso sa aking nabasa. Hindi ko maipiliwanag kung gaano kasakit, kakirot at kahapdi ang aking nararamdaman. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa akin. Gusto kong magwala at manakit para maibsan ang sakit, puot at galit na aking nararamdaman sa puntong iyon. Ngunit tila hindi ako makakilos. Naramdaman ko na lamang ang masuyong pagpupunas ni Gail sa mga luhang namamalisbis sa aking pisngi. Tila namanhid ang aking pagkatao. Sandaling tila nawala ako sa realidad. Maureen, be strong. Compose yourself. Huwag mong hayaang unahan ka ng iyong emosyon. Malapit na tayo kaya ngayon pa lang sasabihin na namin sa iyo ito. Masuyong tinig ni Gail habang patuloy pa din itong pinupunasan ang aking walang patid na mga luha. Ipaglaban mo ang alam mong iyo. Bawiin mo ang alam mong pag-aari mo. Take your husband away from that bitch, okay? You are his wife. You have every rights para lumaban. Remember that. Pagpapatuloy pa nito na tanging mga hikbi at pagsinghot lamang ang tangi kong naisagot. Ilang saglit pa ay naramdaman kong huminto na ang kotseng minamaneho ni Chris. Nasa exit gate na kami tumigil, ayon na rin sa mensaheng ipinadala ko kay Yaya. Tanaw kong nakatayo na ito sa bungad ng pinto na sadyang nakaabang na marahil sa aming pagdating. Sa huling pagkakataon huminga akong muli ng malalim bago tuluyang bumaba sa sasakyan kasunod ng aking mga kaibigan. Tinahak na namin ang likurang bahagi ng kabahayan. At dahan-dahang pumasok sa loob at tinungo ang elevator na maghahatid sa amin sa kwarto para magbihis na din bago bumaba at makita ang aking anak. Habang nasa loob ng elevator, hindi ko maipaliwanag kung bakit tila nakaramdam ako ng mabilis na pagkabog ng aking dibdib. Tila may kung anong nangyayaring hindi ko maintindihan. Hanggang sa tumungo ng kami sa aking silid. Ngunit tila may kung anong magneto akong naramdaman mula sa silid ni Albert na tila hinihigop ako pagawi roon. Hindi ko maintindihan. Ngunit naramdaman ko na lamang na kusang humakbang ang aking mga paa patungo sa medyo nakaawang na silid nito. Ilang pulgada lamang ang distansya ko sa bukana ng kanyang silid nang marinig ko ang mga ungol ng babae at lalaki na halos ikinaakyat na ng lahat ng aking mga dugo. Walang pasakali kong itinulak ang nakaawang niyang silid at halos pagsakloban ako ng langit at lupa sa aking nasaksihan. Halos nakahubad na ang babaeng nakaulayaw ng aking asawa habang si Albert naman ay wala ng pang-itaas. Halos mapigti ang aking hininga sa galit na aking nararamdaman. Wala nang patumpik-tumpik kong hinila ang babae na nasa ilalim ng magaling kong asawa. Habang hawak ko ang buhok ay nanilisik ang aking mga matang tinignan ko si Albert. Mga walang hiya kayo! Mga hayop! Mga walang respeto! Ang bababoy nyo! At sinabayan ko ng pagsabunot sa babaeng nasa silid na iyon. Itinulak ko itong pabalya kaya tumilapon ito sa dulong bahagi ng silid at agad nitong dinampot ang kakarampot na damit na marahil ay suot nito sa party. Hinarap ko naman ang magaling kong asawa. Isang malangkas na sampal ang agad kong idinapo sa kanyang pisngi. How dare you! Wala kang hiya! Ang lakas ng loob mong dalhin sa pamamahay na to ang kabit mo! Sigaw ko habang pinagsusuntok ko ang kanyang dibdib at braso at kung saan-saan mang parte ng kanyang katawan ang maabot ng aking mga kamay. Bahay ko to, Maureen. I can bring whoever I want to bring here. At saka, ano naman sa'yo kung magpadala ako ng babae? Galit ding sagot nito. Sagot na lalong nagpainit sa aking ulo. Ako ang asawa mo, kaya may karapatan akong magalit kapag may iba kang babaeng kinakalantari. Malakas kong sigaw habang dinodoro-doro ko pa rin ito at minsan ay sinusuntok sa dibdib. Asawa? Since? When? Maureen? Mapanuyan itong tanong sa akin. Sa pagkakaalam ko, I've been married for 4 years. Pero hindi ko ramdam ang pakiramdam ng may asawa. So tell me, ikaw ba ang asawa ko?
Tanong nito sa akin na sinabayan pa ng nakakainsultong halakhak. Gusto kong magsilta pero halos hindi ko mahagilap ang aking boses. Ramdam ko ang emosyong mula kay Albert, puot at manunumbat. Bakit bigla kang naging maamong tupa, Maureen? Dahil tumagos na ba ang sinabi ko sa'yo? Diyan ka lang naman magaling eh. Yung sariling sakit ang nararamdaman mo lang ang naiintindihan mo. At wala kang pakialam sa kung ano ang mga nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi lang ikaw ang nasasaktan at nahihirapan, Maureen. Mahal kita pero hindi ko alam kung tama pa ba. At bahagya pa itong tumingin sa akin bago tinignan naman ang babaeng nasa gilid na nakikinig rin. Habang sa isang sulok ng aking mga mata, kita ko ang mga kaibigan kong nakatunghay pa rin sa amin. Tiningnan ko sila at kita ko sa mga mata nila ang awa at simpatya para sa akin. Kung mahal mo ako, bakit sumusuko ka na? Lakas loob kong tanong pa din kahit naramdam ko na ang mga nagbabadyang panunubig ng aking mga mata. Dahil pagod na akong nagpapakatanga, Maureen. Pagod na akong anawain at intindihin ang sitwasyon natin. Pagod na akong mamalimos at magantay na abutan mo ako ng konting pagmamahal. Medyo nanginginig ang boses na sagot nito sa akin. Hindi ko na napigilang humikbi sa mga sinabi nito. Dahil sa pagiging makasarili ko, hindi ko na namamalayang nasaktan ko na din pala ng labis ang aking asawa. Pero nabulag lang ako ng galit. Kahit sinong babaeng dumaan sa mga pinagdadaanan ko, marahil ganun din ang mararamdaman. Lulunukin ko na ang lahat ng pride ko sa katawan at ibaon sa hukay ng limot ang bangungot ng aking kahapon para sa aking pamilya. Inipon ko ang lahat ng lakas ko bago nagsalita. Kung pagod ka nang ipaglaban ang relasyong ito, hayaan mong ako naman ang lumaban. Magpahinga ka pero, please, Albert, wag mo akong sukuan. Bumabawi na ako kay Alexander at gusto ko ring bumawi sa'yo. Halos nagmamakaawa na ang aking tinig habang nakatingin pa rin kay Albert. I'm sorry, Maureen. Tangi lamang nitong sagot. Hindi ako pwedeng sumuko. Ipaglalaban ko ang pamilyang ito. Kahit ako na lang ang lalaban. Albert, ako lang. Ako na lang ulit, please. I'm begging you. Maayos pa natin to. Handa ko nang kalimutan ang lahat na nakaraan. Huwag mo lang akong iwan. Please, Albert. Umiiyak kong wika habang unti-unting lumuluhod at lakas loob na kumapit kay Albert. Hindi ko na alintana ang tila bolta-boltaheng enerhiya na dumadaloy sa aking kalamnan nang magdikit ang aming mga balat. Hinawakan niya ang aking mga kamay at iginiya patayo. Ngunit nagbatikas ako at piniling lumuhod pa din sa kaisipang kahit sa ganoong paraan lamang maramdaman niyang sincero na akong tanggapin siya at si Alexander at magsasama na bilang pamilya. Siguro kung sa nakalipas na 4 na taon narinig ko ang mga yan mula sa'yo. Ako na marahil ang pinakamasayang tao, Maureen. Pero hindi eh. Hindi ko na kayang suklian kailanman ang iyong nararamdaman. 4 na taon akong lumaban para sa pagsasamang ito, Maureen. Pero araw-araw ko rin kinekosyon ang sarili ko kung para saan ang aking paglaban ko. Sa simula pa lamang, talo na ako. Sa mga pagkataong gusto kitang angkinin at ipagdamot pero alam kong hindi ka akin at kailanman ay hindi ka magiging akin. Sa mga sandaling gusto kong ipagsigawang asawa kita at akin ka lang. Pero natutuwag ako dahil alam kong hanggang papel ang ugnayan natin. Ang sakit, Maureen. Ang sakit. Umiiyak na rin nitong wika. Ang sakit sa pakiramdam na habang ako ay buong pusong lumalaban para sa pamilyang ito. At ganun mo din ako at ang anak natin ipagtulakan at halos sumpain. Alam mo ba kung gaano kasakit sa pakiramdam na araw-araw kang hinahanap ni Alexander pero
Tila wala kang pakialam. At ang sakit dahil wala akong magawa dahil sa akin nagsimula. Dahil sa kagaguhan ko, nadamay ang anak ko. Ilang beses ko ipinagdasal na kahit sa Alexander na lang tanggapin mo. Kahit hindi na ako. Masaya na ako noon. At ngayon, natupad na ang hiling ko, Maureen. I'm so sorry sa mga nagawa ko. Alam kong hindi na mababalik ng sorry ang mga bagay at taong nawala dahil sa ginawa ko. Sana darating ang araw na mahanap mo sa puso mo ang kapatawaran at tuloy ang palayain ang sakit mula sa kahapon. At sana makahanap ka ng taong magpapasaya sa'yo. Albert, tama na please. Putol ko sa iba pa niyang sasabihin. Halos hindi na ako makahinga. Ang aking mga luha ay patuloy na lumaragasa sa aking pisngi. Hindi ko na pinag-aksayahang punasan pa. Let's start anew, Albert. Ako, ikaw, si Alexander. Kalimutan na natin ang lahat. Patuloy kong pangungumbinsi at hinawakan ang kanyang mga kamay at tumayo. Hinawakan ko ang aking mga pisngi sa unang pagkakataon. I'm sorry, Maureen. Ubos na ako. Wala na akong maibibigay pa. Hilaman ng mga luha ay tumingin ako sa kanyang mga mata. Kita ko ang determinasyon niya. Bakit? Nahanap mo na ba ang kalinga at saya na dapat sa akin nagsimula? Oo, pasensya na. Masakit man pero kailangan kong kumpirmahin. Mahal mo ba siya? Sabay tingin sa babaeng hindi ko namalayan ay katabi na ni Albert habang ang braso ay nakakawit sa baywang nito. Ang sakit lang masaksihan ang ganito. Aminado akong nagkulang ako pero kailanman ay hindi ako nagloko. Yes, mula noon hanggang ngayon, walang nagbago sa pagmamahal ko para kay Cathy. I'm sorry, Maureen. Palayain na natin ang isa't isa. Tama na ang sakit. Huwag na nating hayaang mawala maging ang respeto natin sa isa't isa. I'm sorry again, Maureen, but I want an annulment ASAP. At lumabas na ito ng silid. Kaagapay ang babaeng Cathy pala ang pangalan. Ang kanyang ex-fiancé. Halos hindi pa nagsisink sa akin ang nangyari. Naiwan akong nakatulala sa kawalan. Sa ikalawang pagkakataon sa kaarawang okasyon, muling gumuho ang aking mundo. Isang bangungot muli. Ang sa akin ay dumating. Naramdaman ko pa ang pagyakap ng aking mga kaibigan bago ako lamunin ng dilim. Nahihilo kong idinilat ang aking mga mata. Napahawak ako sa aking sentido nang makaramdam ako ng kirot doon. Sa nalalabong mga paningin ay nababanaag ko at nararamdaman na nasa kwarto ako. Itinaas ko ang aking kamay at nilagay sa bahaging sentido kasabay ng pagpikit ng aking mga mata at dahan-dahang hinagod na tila bang kahit sa ganoong paraan ay maibsan ang matinding pananakit nito. Oh my God, Maureen! Mabuti at nagising ka na! Isang matinis na boses ang umagaw sa nanlalabo kong paningin. Dama ko sa boses na nauulinagan ko ang labis na pag-aalala. Dahan-dahan kong inilibot ang aking mga mata para maaninag ang mga nag-aalala kong mga kaibigan. Bitches. Tawag ko sa kanila gamit ang namamaos na boses. Agad-agad naman silang lumapit sa kamang kinahihigaan ko. Kumusta nang pakiramdam mo, Maureen? Nag-aalalang tanong ni Che. Okay ka na ba, Maureen? Sunod namang tanong ni Chris. May masakit ba sa'yo? O may gusto ka bang kainin, Maureen? Tanong naman ni Gail.
mabuti at humihinga ka pa, Maureen. Walang hiya namang bungad ni Amy. Loko-loko tong mga babaitang to. Makareact naman kayo. Parang nasa bingit na ako ng kamatayan. Pabalang kong sagot sa sunod-sunod nilang mga tanong. What the fuck, Maureen? Kung alam mo lang kung paano kami mag-alala sa nangyari sa'yo nang bigla ka nalang mawala ng malay sa loob ng 3 araw. Inis na turan ni Che. Sabay itinaas ang mga kilay habang ang mga kamay naman ay nasa baywang at nakabusangot ang mukha na humarap sa akin. 3 araw? Are you kidding me, bitches?